Live pa rin po tayo mula rito sa Capitol University sa Cagayan de Oro City. At round 2 na po tayo. Ang sunod na isyung pagdidibatihan po ng mga kandidato ay yung lagi nating nagiging paksa tuwing eleksyon, ang kahirapan. Partikular na po natututukan natin, paano ba mapapabuti ang buhay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap. Sa mga nakalipas na taon, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero halos hindi nagbago ang poverty incidence o kahirapan sa bansa. Pinakamahirap na sektor ang agrikultura, kung saan kabilang ang mga mangingisda at mga magsasaka. Sa kasalukuyan, milyong-milyong Pilipino pa rin ang walang trabaho. Paano ito tutugunan ng susunod na Pangulo? Para sa round 2, nagbunutan na po ang mga kinatawan ng ating mga kandidato ng kanilang pagkakasunod-sunod. At ang una pong maghaharap ay sina Vice President Binay at si Senadora Poe. Sa round na ito, bubunutin din po natin ang mga tanong para sa ating mga kandidato. At simulan na po natin, ang mga kapuso. Ang unang tanong po ay para kay Vice President Binay. At ito po, bubunutin natin ang tanong. Mula dito po sa Sisidlan. Sisidlan, yung bilog na tambyolong gawa sa kristal. Mr. Vice President, meron po kayong 60 seconds para 90. sa... 90 seconds. Sorry po, 90 seconds. Maraming magsasaka ang baon po sa utang pagkatapos ng anihan dahil sa kababayad sa hiniram nila na pambili ng abono, pag-upa sa lupa, pag-upa sa sasakyan para maibaba yung kalakal nila. Patuloy naman ang pag-angkat natin ng mga mas murang bigas at mas murang gulay na lalong nagpapahirap sa mga magsasaka. May plano ba kayo para matulungan ang ating mga magsasaka nang hindi nadidihado naman ang mga mamimili? 90 seconds, Mr. Vice President. I-modernize po natin ang agrikultura. Bali ba naman ang agrikultura ay napakaliit ng contribution sa GDP natin. Yun hong ating mga magsasaka. Kunin na ho natin yung carp. Yung carp po, maganda ang intention doon. Pero among others, that is to make the lands productive. O kasama ho dyan yung mga magsasaka na sinasabi nyo naghihirap. Dahil sa yung parte ng carp na yun, tutulungan sa subsidizing, asistahan ng ating pamahalaan. Fertilizer, iba pang mga post-harvest requirements. Pangalawa, yung irrigation fee po, dapat tanggalin na ho natin yun. Pangatlo, yun kung post-harvest problem. Alam niyo ba mga kababayan na mas malaki ho ang nawawala sa post-harvest kesa dun sa kinikita? Pangatlo, dapat ho tayo mang-akit pa ho tayo ng magkakapital para ho meron ho tayong makakatulong dun sa infrastructure requirements. Yan po, ginawa namin sa Makati. Ang ginawa po namin sa Makati, maiahon ho ang kahirapan, suportado ho ng pamahalaan. Salamat po, Mr. Vice President. Senadora Grace po, ano po ang reaksyon niyo sa sinabi ni Vice Presidente? Senadora, you have 60 seconds, Senadora. Importante po para sa ating magsasaka, intindihin natin kung magkano kinikita nila. 17,000 pesos yung magtatanim ng palay for every 1 hectare. So kung tatlong binigay sa kanila sa agrarian reform, kikitain nila siguro mga 152 pesos a day. Talagang napakaliit. Dapat libre ng irigasyon, dapat may crop insurance, pero hindi lamang yun. Dapat magkaroon ng agro-industrial zones kung saan magkasamang DTI at ang DA para naman ma-market ang products ng mga magsasaka. Mag-soil testing tayo. Anong mga added value na pwede para dito sa lupa nila? Anong mas kikita sila? Palay ba o kape o kung ano paman. Tandaan natin, sa niyog, ang average age ng ating mga puno ay mga 60 years old na. Kaya konti na lang ang binubunga nito. Kailangan replanting, gamitin na natin ang pondo ng coconut levy para dito sa mga magsasaka ng niyog. Importante rin, isipin natin, pwedeng coco coir, pwedeng virgin coconut oil, pwedeng coco water, pwedeng kung ano-anong mga programa na pwedeng gamitin para dito. Added value para sa magsasaka. Okay. Mr. Vice President, may 30 seconds po kayo. Sumugon, Senadora, kung meron na. Wala na ho. At pareho naman ho kami ni Senadora doon ho sa assistance and subsidy coming from government. Ang idadagdag ko lang po, kung ako'y makakapagdagdag, yun hong high-yielding crops, dapat po mag-shift na rin ho tayo doon. Kasi ang crops natin basically is corn, rice, and coconut. Ay yung marami ho tayong lupa na angkop na angkop sa high-yielding crops. Salamat po, Mr. Vice President.
Up next ay ang paghaharap ni na Senadora Grace Poe at Senadora Miriam Defensor Santiago. Senator Poe, narito po ang inyong tanong. Meron po kayong... Hirap na. 90 seconds. Sandali lang po. Ito po ang inyong tanong. Ano po ang gagawin ng inyong administrasyon para matiyak na may pagkain ang 2.5 o 2.6 na milyong pamilyang Pilipino na nagsabi sa SWS na sila ay nagugutom araw-araw? Ang una talaga para sa akin ay dapat magkaroon ng libreng pananghalian sa ating mga public schools dahil yan ay diretso sa tiyan ng mga bata. Hindi po matututo ang ating mga bata at hindi po tatalino kung sila po ay nagugutom. Yan ang pinakauna. Pangalawa po, ang pinakamahihirap na ating mga kababayan ay nasa sektor ng agrikultura. At alam naman po natin na mismo nagtatanim ng palay at bigas, sila po talaga ang bumibili pa ng bigas sa palengke. Kailangan talaga ay bigyan ng tamang subsidiya at least sa paumpisa man lang sa irigasyon at iba pa para naman mas maging competitive sila. Kailangan na po ng replanting ng ating mga niyog. Sapagkat tayo po ang 5th largest producer siguro ng niyog sa buong mundo. Pero hindi natin sila binibigyan ng sapat na suporta. Nasa lagpas 70 billion na po ang nandyan nakatenga lamang na coconut funds na dapat mabigyan ng scholarships itong mga nagtatanim ng niyog para bumaba yung presyo. At importante rin na ang ating gobyerno ay bantayan naman. Sapagkat kung bibigyan natin ng added value o yung matataas na value ng mga crops ng ating mga magsasaka at mag-aangkat tayo ng mga ibang bagay, huwag natin kalilimutan na huwag pa rin natin pababayaan ang sektor ng agrikultura kung tayo mag-aangkap ng mga ibang mga pagkain. So, importante po yan sapagkat habang may nagugutom sa ating bansa, hindi natin pwedeng sabihin na nagiging matagumpay ang ating ekonomiya. Ano po ang inyong tugon rito, Senator Miriam Defensor Santiago? Well, 60 seconds po. promises are very easy to make. But which president of our country, just like us presidentiables for 2016, has ever abolished or at least reduced the incidence of poverty in our country? None. I say this with all conviction as former Agrarian Reform Secretary. Kaya pangako lang ang pangako. Saan natin kukunin lahat ng pera na ito na igagastos para sa mga sinasabing mga plano nila? That is the question. Senator Poe, ang inyo pong counter-rebuttal. You have 30 seconds. Kaya siguro napapanahon na magkaroon ng isang may bagong perspektibo. Marami dyan ang namuno na noon bilang Pangulo, matagal na sila sa gobyerno, marahil hindi na sila nag-iisip ng ibang paraan para makatulong sa ating bayan at sa ating ekonomiya. Nung panahon ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng Nutribon. Hindi yan kompleto sa pagpapakain ng mga bata, pero kahit papano, nagkaroon ng feeding program para sa ating pamahalaan. Nung panahon ni Pangulong Erap, yun lamang ang oras kung saan kahit papano tumaas ang yield ng agrikultura. Meron po tayong pag-asa. Kaya lang kailangan tapat, hindi nangungurakot at mabilis kumilos. Maraming salamat po, Senator Poe. Ang makakaharap naman po ni Senadora Miriam Defensor Santiago ay si dating DILG Secretary Mar Rojas. Senator Santiago, pupunutin ko po ang tanong para sa inyo. Masikip ang butas nitong kung ano man ito. Parang Miss Universe yan, fishbowl. Okay. Confidently, masikip. Okay. Lumago po ang ekonomiya ng Pilipinas nitong mga nagdaang taon. Walang kaduda-duda. Ang sabi ng nakakarami. At sa pagtatapos ng 2015, umangat ang ating ekonomiya ng 6.3%. Sa kabila nito, malaking porsyento ng ating mga kababayan ang naghihirap. Kung kayo po ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas, Senadora, paano nyo ibababa ang mga nagdarahop sa pag-unlad ng ekonomiya at paano nyo susiguraduhin na yung yaman ay hindi mananatili? Ay, si Senadora po, no? Si Senadora Grace? Sandali. Senator Miriam. Sorry po. Si Senadora Miriam ang kausap ko, Senadora. Siya po ang tinatanong ko. Okay. Ay, ito pong tanong, Senadora. Paano nyo sisiguraduhin ay yung yaman ay hindi mananatili sa ilan lamang kung hindi bababa sa mas nakakaraming mga Pilipino? Senadora, 90 seconds. Please. Una, pagandahin natin, ibig sabihin, bigyan natin ng mas maraming pera sa budget. Itong mga factors na ito. Number 1, health. Ang kalusugan ng ating mga mahihirap. Kalamihan sa kanila may mga sakit hindi na rin makatrabaho. Pangalawa, education.
importante sa tao na edukado siya. Kaya siguro, hindi tama ang ating mga pagpili noon dahil maraming hindi edukado na nagboboto. Pangatlo, rural infrastructure or social welfare improvements. Lahat ng ito nangangailangan na ang ating taxes should either be lowered or raised. Wala tayong wala tayong eskapo dyan. So, we either have to consent to raise taxes or we should lower taxes. Hindi naman papayag ang gobyerno na kulang sa pera ang ating budget. Kaya, the remedy will be to decrease some taxes. For example, the estate tax should be erased. Paggulo lang yan eh. Naging judge ako, marami akong estate taxes cases na 10 taon na hindi pa ma-resolbar. Pangalawa, real estate tax should be abolished. No, should be piggybacked with a real property tax on the national level. Kaya 2 beses magbabayad. Kaya mahirap labanan ito. Ang kailangan dyan is the will to win. Salamat po, Senadora. Okay, si Secretary Rojas, may reaksyon kayo. Sige po, Secretary. 60 seconds. Ang masasabi ko lang na tama, lumago ang ating ekonomiya. In fact, fastest growing itong nakaraang 6 na taon o 5 taon kumpara sa nakaraan. Itong paglago ay nakahatid na rin ng kaginhawahan sa ating mga kababayan. Mahigit 2 milyon na mga tao ay naitawid mula sa poverty line to above the poverty line. Magreklamo man or mag-question man sa datos, pero yan ang datos ng ating NEDA at ng ating mga statistical office. 2 million families ngayon ay hindi nakabahagi ng tinatawag na mahihirap. Dagdag pa doon ay yung ating mga safety nets. May safety net tayo sa PhilHealth ng nakaraang taon. Kung magkasakit ka, kasama ng 6.2 milyong mga pasyente, natulungan ka ng PhilHealth sa halagang 75 bilyones pesos. Kung dati-rati bawal magkasakit, ngayon may kasangga ka ang inyong gobyerno para hindi na mauubos ang laman ng bulsa mo sa kakabayad ng pagpapagamot. Yan ang inihatid ng Daang Matuwid. Yan ang itutuloy ko sakaling mabigyan ako ng pagkakataon. Salamat po, Mr. Secretary. Senadora Santiago, you have 30 seconds to reply, to react, kung gusto niyo po. As I said, these are all promises way up in the sky. Promises in the sky is the program of government of many officials running for public office. Saan natin kukunin ang pera? Yun ang tinatanong ko. Saan? Sino magbibigay, magdodonate? Mga mayayaman ba? Dadagdagan natin dahil lang sa mayaman sila? Malaking problema yung where to source the funds. I can make an entire list from here to there of all my promises to you, but they will each cost Salamat taxes. po. Salamat po, Madam Senator. Mga kapuso, hindi pa tapos ang round 2. Pero ngayon pa lang po, pinapaalam po namin sa inyo na #1 trending topic sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang Worldwide. hashtag Pilipinas Debates 2016. Ito po ay, hinga lang po tayo. Hinga lang. Magandang pangitain yan, Mike. Kasi ibig sabihin, napakarami nating mga kababayan na interesado Opo. sa sasabihin ng ating mga kandidato. Maganda ito para sa bayan. Kaya lahat tayo hihinga muna ng saglit dahil tumitindi po ang ating talakayan ngayong hapon. Kilatisin, busisiin ang inyong pipiliin. At magbabalik po ang Pilipinas Debates 2016. Diyan lang po kayo. Makikita po ninyo ang heat map ng Facebook naman. Kanina, heat map ng Twitter. Ngayon po naman, heat map ng Facebook. Ang Davao City at ang Ilocos Norte Davao po. at Ilocos Norte. Ang pinaka-aktibo ngayon sa diskusyon sa Facebook tungkol sa eleksyon. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang.